Taong kita ng milyon, tinatawag pang alipin. Gaano ba kasarap magtrabaho sa isang nightclub sa Korea? Ang pinakamurang pwesto ay 300,000 Korean won. Katumbas ng humigit kumulang 16,000 yuan. Medyo malapit sa gitna ay 500,000 Korean won. Katumbas ng humigit kumulang 26,000 yuan. Ang pwesto sa harap ng entablado ay 37,000 yuan. May tanaw na buong entablado mula sa itaas. Pwera pa nga, kailangan ng 5.3 milyong RMB. Ngunit, yung mga tao na nakaupo sa mesa na nagkakahalaga ng 2.6 milyong yuan. Para sa mga tagapaglingkod, wala silang iba kundi mga alipin. Isang grupo ng mga tao na may hawak ng mga setmeal na lumabas. Lahat ng tao ay nagsimulang magsaya. Dito sinabi ng tagapaglingkod, tanging yung mga makakapagbayad dito ang maituturing na royals. Napatalon si Gawen sa gulat. Ang presyo pala ng set na ito ay 18 milyon. Mga 75,000 piso yon. Ngunit ang receptionist ay nagsabi ng Emperor set, 180 milyon ang presyo ng isang set. Natulala si Gawen. Pagkatapos niyang tingnan ulit ng mabuti, kakaibang nakalimutan niyang magbilang ng isang numero. Ang kahirapan ay naglilimita sa kanilang imahinasyon. Anong lihim ba ang itinatago ng club na ito? Bago sila umalis, sinabi ng receptionist ang kakaibang bagay. Kapag dumating ang peak season, si Dodge ay isa sa mga magiging sapilitang papalitan ng dugo. Kaya't samantalahin at mag-enjoy na ngayon. Wala namang naintindihan si Dodge. Nakuha ng kanyang pansin ng bodyguard na umaalis. Mabilis na sumunod si Dodge, pero natigil siya kagad nang makarating doon. Sabi ng mga tao roon, para lang sa mga VIP ang lugar na iyon. Napahiya na lang si Dodge at umalis. May lihim na tila itinatago ang lugar na iyon. Paano kaya niya mapapalapit? Magkaroon ka ba ng isang VIP na kaibigan? Isang lalaking may suot na maskara ang lumabas. Tinawag siyang Kuya Victory ng babae. Agad na nagkaroon ng ideya si Dodge. Diretso siyang sumunod. Nang mapansin ito ng mga bodyguard, dali-dali silang pumihil. Ngunit nakapasok na si Dodge sa silid. Sumigaw siya, kaibigan. Sobrang saya ko pong makita kayo. Naguguluhan si Victory. Matapos ang masusing pagsisiyasat ni Gayon. Isang artista pala ito. Kahit napipilitan dahil sa pagmamadali ni Dochi, wala siyang nagawa kundi sumabay na lang. Nang malapit ng mabuko si Dochi, nakakuha na rin sa wakas si Gayon ng clue. Inihaw na balat ng baboy. Sinabi ni Dodgy ulit na nang makuha niya ang unang pwesto sa trainee evaluation, talaga siyang natutuwa para sa kanya. Kahit na noon ay pang-11 siya, si Victory ay hindi pa rin kumbinsido at kumuha ulit si Dodgy ng isang litrato. Iyon ang grupo ng larawan ng mga trainee. Ang hitsura ni Dodge ay naisama sa P. Sa wakas, nakalusot din siya. Si Gawan ay nakahinga ng maluwag. Si IC Tori ay paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Sabi niya, sobrang dami ng mga trainee, kaya hindi agad niya naalala. Si Dodge ay mabilis na nawala sa crowd at dumana sa susunod na bahagi ng laro. Umalis si Dodge mula sa upuan. Paglabas niya, nakita niya ang tatlong menor de edad. Gamit nila ang credit card ng nanay nila para pumunta sa ganitong lugar. Hindi siya nagpakumbaba sa kanila. Agad niyang tinawagan ng pulis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Tumunog na ang kanyang cellphone. Halo. Yung nag-report sa pulis. Ikaw ba yon? Isang grupo ng mga nakaitim na damit ang lumabas. Si Dodge ay pinalayas mula sa club at pinagtulungan siya ng sapantahan. Ang kakaibang bagay ay parang hindi nakikita ng kotse pulis na nasa tabi. Nagbanta si Dodge na tatawag ng pulis, ngunit agad na tumawag ang lalaki. Sa wakas ay lumabas na ang mga pulis. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bago pa man makapag-break si Dodge, naaresto na siya. Ano ito? Inuugnay ka namin sa panggugulo ng negosyo kaya't ikaw ay aming dadakpin. Sa parehong oras, nakatanggap din si Lao Zhang ng isang pahiwatig. Ang bomba na sumabog sa Dodge taxi ay nagmula pa sa pulisya. Malinaw na mas malakas ang kalaban kaysa sa inaakala nila. Agad na sumunod. Dinala si Dodge sa istasyon ng pulisya. Siya ay labis na nagalit. Ini ang sarili niyang pagsisiwalat tungkol sa mga menor de edad na pumasok sa nightclub. Hindi naniwala ang mga pulis. Sa halip, naniwala sila sa paratang ng mga empleyado na sinira niya ang mga gamit. Matapos tumanggap ng isang tawag, agad nila siyang ikinulong ng walang sabi-sabi. Bago sila umalis, hindi nila nakalimutang sabihin, "Bata, tapos ka na." Isang magandang babae na may magandang pangangatawan, na may galit na mukha ang pumasok sa silid. Lumapit siya sa lalaki. Gusto mo bang uminom? Nababaliw ka na ba? Ang pangalan ng babae ay Wind.
Siya ay isang public relations officer sa nightclub na ito. Dahil lang sa hindi sinasadyang pagpasok ng isang menor de edad sa club, inalis ng leader ng mga bodyguard ang lahat ng mga appointment sa kanyang kamay. Doon lang lumapit ang babae ng galit para maghanap ng gulo. Hindi tinatabla ng takot ang leader. Pinakumak siya pang magdasal at humingi ng tawad. Lalo lang nitong pinapalala ang galit ng babae. Hayop ka. Nasabi ko na dati, di ba? Walang patawad, maging sa sexual harassment o sa iba pang kalokohan. Maaari nilang sabihin ang alitan ay problema ng mga bisita mismo. Pero kapag nakasalubong nila ang batang demonyo, hindi ito gagana. Si Indy, na kumagat ang mga ngipin, pinipilit siyang bitawan. Sinabi ng kapitan ng mga sandaling iyon, ang mga kabataang demonyo ay magdudulot sa kanya ng problema. At sa huli, siya ang papasan ng lahat ng responsibilidad. Si Indy ay malungkot nang humiti, at matinding pinilit pa ang kanyang paa. Ang kapitan ay napa-angy dahil sa sakit. Patuloy siyang umatras. Nakakita ng tsansa si Indy at kinuha ang bote ng alak sa mesa. Pagkatapos ay malakas na ipinukpok yon. Talaga bang gusto mong mamatay? Kung sino ang mamamatay, ikaw ang mauuna, hamak. Ng mga oras na yon, dumating ang pinuno ng departamento ng personal, at doon lang tumigil ang dalawa sa kanilang alitan ng may paggalang. Tumatanggap ng tawag ang kapitan mula sa pulis. Pagkatapos ng ilang negosasyon, si Dodge ay nahuli at ikinulong ng mga pulis. Ang paratang ay inaakusahan siyang nangharas sa isang empleyado ng nightclub. Nakakunot ang noo ni Dodge sa akusasyong walang basehan. Malinaw na pamilyar na ang grupong ito ng mga masasamang elemento, at hindi nagtagal, isang lalaki ang dumating sa istasyon ng pulisya. Siya ang reporter na nakita kanina. Ang mga pulis nang makita siya ay para bang nakita nila ang salot. Siya ang pinakamalaking sakit sa ulo nila. Sa huli, pinangunahan ng reporter ang pagpapalabas kay Dodge sa piyansa. Kinuha niya ang isang USB drive. Kung gusto mo ito, pakipagamot siya ng isang basong beer. Pinakain siya ni Dodge ng isang masarap na pagkain. Nasa USB ang video ng kanyang pagkatambangan. Malinaw na ang mga reporter ay naroroon nang siya ay pinapalo. Kaya't pinuntahan nila si Dodge sa istasyon ng pulis. Sa dulo ng video, isang babaeng nakadamit ng kapansin-pansin ay bumaba mula sa taxi. Siya ang babae na nag-ulat ng maling akusasyon ng sexual harassment laban kay Dodge. Nang maaresto si Dodge, saka lang siya pumasok sa trabaho. Napansin ito ng mga mamamahayag. Dahil dito, nailigtas si Dodge mula sa himpilan ng pulis. Labis na curious ang mga mamamahayag. Bakit naiisip ni Dodge na isumbong ang isang menor de edad? Talaga namang napakabog, hindi natatakot mamatay. Kung ikukumpara, mas lalo pang na-curious si Dodge tungkol sa mamamahayag. Bakit siya tinadyakan sa itaas ng gusali? Napatawa na lang ang mamamahayag. At sinabing baka gusto lang niyang kumita ng malaki. Pero malinaw na hindi ito makatwiran. Kung pera ang hanap, tiyak sa pintuan ng gusali pupunta dahil maraming magiging saksi roon. Pero pinili ng mamamahayag na magtago sa itaas ng gusali. Tiyak ay para makaiwas sa mga pulis. Tinutukan ng reporter ng mabigat na tingin. Maliwanag na tama ang hula ni Dodge. Gusto niyang mag-record ng video habang binubugbog siya. Para gamitin ito para magbanta sa iba? O kaya, gusto niyang gamitin ito sa negosasyon. Hindi sinabi ng reporter ang tunay na layunin. Sa halip, pinaalala kay Dodge na magtigil na. Kung hindi, makakapasok siya sa malaking problema. Pagkatapos ay umalis na siya dito. Hindi maiwasang lalo pang palalimin ang mga pagdududa ni Dodge. Laksu. Tiyak na may itinatagong lihim ang nightclub na ito. Pagbalik sa base, muling nagsabi si Gawain ng isang nakakatuwang bagay. Ang amo ng Black Sun ay mayroong 6 na tao, at lahat sila ay mga alagad. Sino kaya talaga ang tunay na amo? Upang matuklasan ito, kailangan muling pumasok ni Dodge sa Black Sun. Wala nang ibang paraan. Ang identidad ng mga bisita ay may limitasyon sa loob, kaya't nagpasya siyang makapasok sa kaloob-looban ng kaaway. Isang barya ang nahulog sa sahig. Ang bodyguard ay naglakad papunta at kinuha ito. At pagkatapos ay may isa pang barya na lumitaw. Nang kinuha ng bodyguard yon, bigla siyang nawala ng malay dahil sa kuryente. Si Shenian at Jinkyo ay lumitaw sa likod. Isang bodyguard ang pumasok sa banyo. Sinundan siya ni Dodge. Ang magiging resulta ng paghihintay sa kanya ay madaling mahulaan. Kaagad pagkatapos, nagmaneho siya ng taxi at kinuha ang 2 bodyguard. Sa gabing iyon, mahigpit na pinagsabihan ng head ng HR ang kapitan. Dahil naglaho ng sabay-sabay ang mga bodyguard, kinailangan niyang pumunta sa kumpanya ng seguridad. Tinanong niya ang may-ari para sa mga address ng mga nawawalang bodyguard. Kailangan talagang turuan ng leksyon ng grupong ito ng mga batang walang modo. Sinabi ng boss na sila'y ipinakilala ng ibang tao, kaya wala silang ibinigay na address. Biglang nagalit ang team leader. Hoy!
Akala mo ba bakit kita kinuha? Binibigyan kita ng pera para i-proseso ang mga taong walang pangunahing kaalaman sa asal, di ba? Pasensya na. Nang maghahanda na ang team leader na pumili ng bagong miyembro, isang away ang sumunod. Si Dodge ay nag-eehersisyo. Dalawang malalaking lalaki ang biglang nangharang. Sabi ni Dodge, hindi pa siya tapos mag-ehersisyo. Mukhang susugod na ang mga lalaki. Naunahan na sila ni Dodge. Ilang hampas lang, natapos na niya ang dalawa. Nahulog ang leader sa kakayahan ni Dodge. Sinabi ni Dodge, walang pakialam kung saan. Ang moralidad at etiketa sa pampublikong lugar ay ang pinakamahalaga. May nakalagay na, maghintay sa pila, sa dingding. Bakit hindi sinusunod? Pagkatapos sabihin yon, umupo si Dodge at nagpatuloy sa pagsasanay. Agad ipinakilala ng boss. Kakatapos lang ni Dodge lumabas ng kulungan. Dati siyang nahatulan ng pananakit ng tao. Very satisfied ang leader sa kanya. Nang gabing iyon, tinawag ang kapitan sa kwarto. Kaagad niyang nakilala si Dodge. Siya yung nag-report sa mga pulis dati. Iniulat ang pagpasok ng mga menor de edad sa club. Nagtataka ang team leader. Buong tapang na inamin ni Dodge ang kanyang pagkakamali. Aminado siyang naging padalos-dalos siya noon. Noong nagtatrabaho siya sa convenience store. Marami siyang binugbog ng mga menor de edad na nagsisinungaling sa edad nila para makabili ng sigarilyo at alak. Naubos ang kanyang sweldo para sa pag-aayos. Kaya nang makita niya ang mga walang, ang taong nagtatago ng edad at pumasok dito, ay siya pang nagmamadaling mag-report sa pulis. Nang gusto na siyang saktan ng kapitan. Pinuri naman siya ng leader para sa kanyang ginawa. Sinabi niyang kung makikita pa nilang menor de edad, agad ipagbigay alam. Pero hindi sa pulis, kundi sa kanya. Agad sumang-ayon si Dodgy. Ang kapitan ay sobrang inis. Habang papaalis, sumigaw pa si Dodge. Magsusumikap po ako. May disiplina naman pala siya. Ang unang araw ni Lee Jae-hoon sa trabaho ay puno ng pang-aapi. Hindi lang siya ginagalaw ng mga veterano, kundi inatas pa sa kanya ang pagbubuhat sa likod ng gusali. Pagdating niya roon, nabigla siya. Dalawang bodyguard ang nag-aalalay sa isang babae papuntang sasakyan. Ang babaeng wala ng malay ay hinahayaan nilang gabayan. Ibinato ng bodyguard ang susi. Dahil dito, umupo si Dodge sa upuan ng driver. Pero mga senior, saan ba tayo pupunta? Hindi ba't naka-input na ang destination sa navigation? Napalate na tayo sa delivery, magmaneho ka ng mabilis. Opo. Ang kargamento pala ay itong babae. Nang siya sa atin ni Gawen, natuklasan niya na ang destinasyon pala ay isang restaurant. Ang isang nightclub na tinatawag na Black Sun. Ano pa kaya ang mga sikretong itinatago nito? Kanina lang, nagtipon sina Dodge at ang mga bagong bodyguard. Inatasan sila ng kanilang kapitan ng mga gawain. Pamamahala sa pagpasok, tandaan ng VIP at 4 na bahagi ng paghahatid. Si Dodge bilang isang bagong miyembro, hindi kailangang malaman ng tungkol sa VIP at paghahatid. Ang mga tao na namamahala sa lobby, huwag makialam sa mga lasing na nag-aaway ng mga bisita. Hintayin na magwala pa sila bago paalisin ang mga lalaki. Ang mahalaga ay ang pamamahala sa pagpasok. Pagkatapos magbukas ayon sa uri ng customer. Ang mga babae, basta hindi dinosaur, ay papasok. Bawal ang mga matatandang lalaki at mga estudyanteng lalaki. May reservation man, pero kung hindi maganda ang ayos, hindi rin makakapasok. Kapag dumating na ang mga VIP, lahat ng ordinaryong tao ay dapat pigilan. Dumarami na ang mga customer. Agad na ipatupad ang kontrol sa hitsura. Mga magagandang babae at mga eleganteng binata lang ang tatanggapin. Pagdating ng hating gabi, ang pinakaabalang oras ng bar, ang mga lalaki, maliban na lang kung VIP, ay hindi papayagang pumasok. Ang mga babae, 15% lang ng mga modelong magaganda ang tatanggapin. Nagtataka si Dodge. Mukhang hindi naman ito isang lehitimong negosyo. Nang gabing iyon, si Dodge ang naka-assign na magbantay sa lobby. Wala siyang nakuha na kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang pag-aayos lang ng kita at ang mga tauhan sa pamamahala ay tiyak na nangangailangan ng opisina. Maraming linya ng CCTV camera sa paligid. Kailangan din ng espasyo para sa pag-install ng mga kagamitan. May isang sikretong silid sigurado sa loob ng Lacson. May isang sikretong nakatago roon na hindi alam ng karamihan. Pero hindi ito nakita ni Dodge ngayon. Habang nag-uusap, nahuli ng kapitan si Dodge na nagpapabeya sa trabaho. Biglang nagbago ang mukha ni Dodge. Sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magbenta rito. Hindi ninyo ba naiintindihan ng Korean? Bakit ba kayo hindi sumusunod? Umalis na kayo rito at pumunta sa ibang lugar, nagkakaisa naman tayo, di ba? Sa mahusay na pagganap ng ilan sa kanila, hindi nagkaroon ng pagdududa ang kapitan. Tinanong niya si Dodge kung kilala ba niya si Ginang.
Yang Shimo. Nalito si Dodge. Dahil ang taong iyon ay itinuro si Dodge para maglingkod. Pagbalik sa lobby, ipinasa muli ang Emperor set menu. Sinabi ng kapitan kay Dodge, pupunta siya ngayon para magsilbi sa V. Pero ang kanyang pinoprotektahan ay hindi tao, kundi ang bote ng alak na may nakalagay na numero. Kapag tiningnan mong mabuti, makikita mong may numero nga ang bote ng alak. Kung ang bote ng alak ay manako o mabasag, mawawala ka rin. Talaga namang kakaibang paraan ng serbisyo. Ramdam ni Dodge ang dobleng pressure. Sumunod siya sa grupo papunta sa VIP room. Mahalaga ang tingin niya sa bote ng alak na may numero siyam. Si Yang Shimo ay kasalukuyang tumatawag. Tinutanong kung nasaan na ang kausap, at ang taong ito ay si Hee-jun. Wala pang kaalaman si Dodge sa mga pangyayari. Sa puntong ito, isang bodyguard ang tumawag sa kanya palabas. Bilang matagal ng empleyado, wala pa siyang pagkakataong makapaglingkod kay V. Nainis siya sa magandang kapalaran ni Dochi. Nang malaman niyang hindi pa natatanggap ni Dochi ang tip, pinalitan niya agad si Dochi ng ID. At pinapalit niya si Dochi para maghatid ng gamit. Wala namang nagawa si Dochi kundi pumayag. Dahil dito, naiwasan niya ang pagkikita kay Heo-jun. Hindi inakala ni Dodge na ang ipadadala niyang kargamento ay isang babaeng walang malay. Sa loob ng kwarto, napansin ni Yang Shimo na nagbago ang itsura ng number 9. Agad siyang nainis at nabasag ang bote ng alak niya. Pagkatapos, nabasag niya ang number 8. Nais pa niyang magpatuloy sa pagbasag. Pinigilan siya ni Hee-jun. Nakita niyang naiinip si Ate Yang. Kaya naglaro sila ng pagpili ng bote. 3 bodyguard ang napili. Si Hee-jun ang kanilang kalaban. Sabay-sabay na sumugod ang 3 bodyguard. Pero hindi sila kapantay ni Hee-jun. Isang bodyguard ang naipit sa mesa. Kinuha niya ang bote ng alak. Hinampas niya ito ng malakas sa kanyang ulo. Dump flow ang dugo sa kanyang mukha. Si Ate Yang ay patuloy na pumapalakpak at humihiyaw ng magaling. Si Hee-jun ay may seryosong ekspresyon sa mukha. At nagsimula na naman ng bagong laban. Ano bang gagawin ko? Ang gwapo mo talaga. Si Hee-jun ang nanalo sa laban na ito. Agad na pumayag si Ate Yang sa isang kahilingan niya. Pagkatapos, naginuman sila ng tagumpay. Kasabay noon, ang naghahatid ng gamit na si Dodge ay biglang napansin na may isang sasakyan na masikip na sumusunod sa kanya. Dali-dali niyang pinasuri kay Gayon. At nalaman nilang isang mamamahayag pala yon. Gusto ni Dodge na iwasan siya, ngunit huminga ng malalim ang reporter. At pagkatapos ay tinamaan si Dodge ng malakas. Ganoon na lang. Ang dalawang sasakyan ay patuloy na nagsasalpukan sa kalsada. Upang iwasan ng sasakyan sa harap, mabilis na pinaikot ng reporter ang manibela at dumaan sa kanto. Isang truck ang hindi nakaiwas at tumama sa kanila. Oras ng krisis. Itinulak ni Dodge siya at itinabi. Dahil dito, nakaligtas ang mamamahayag. Labis na galit ang dalawang bodyguard. Nais nilang turuan siya ng leksyon. Ngunit agad na pinigilan ni Dodge. Hindi pa nila nakikita ang mga mukha. Nahulog na sila at nawala ng malay. Tinutukoy ng reporter ang babae sa sasakyan at sinabi na kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Wala ng oras, bilasan nyo. Sa ospital, sinabi ng nurse na aabutin ng 10 minuto ang mabilisang pagsusuri. Sinabi ng reporter kay Dodge na ginamitan ng babae ng partikular na gamot at kung pababayaan, tiyak na magkakaroon ng problema. Dadalhin siya sa isang lugar na hindi niya alam. At pagkatapos ay sisisihin siya sa mga bagay na hindi niya ginawa. Kahit magpunta pa siya sa pulis, wala ring mangyayari. Dahil sisisihin siya ng mga pulis bilang ang may sala. Lumabas ang nurse sa oras na yon. At sinabing positibo ang resulta ng pagsusuri sa droga. Malapit na siguro ang mga pulis. Biglang nataranta ang reporter. Ngayon, ang pinaka hindi dapat pagkatiwalaan ay ang mga pulis. Sa huli, idinakip siya ng mga kriminal na investigador dahil sa paglabag sa batas laban sa iligal na droga. Ang biktima ay naging kriminal. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Muntik na siyang magtagumpay para imbestigahan ang mga sikretong hindi alam ng karamihan sa nightclub. Pumunta si Lee Di-han sa bahay ng mamamahayag na ito. Kung hindi po kayo mahihirapang gawin, maaari po ba akong pumasok at uminom ng tsaa? Pagkapasok ni Dodge, natuklasan niya na ang mga dingding ay puno ng mga impormasyon tungkol sa nightclub. Malinaw na nagsikap ang reporter para sa nightclub na ito. Diretso sa puntong tinanong ni Dodge kung ano talaga ang kanyang gustong imbestigahan, gamit ang kanyang mahirap na kasanayan sa pagmamaneho. Ano kaya ang bagay na kahit ipagsapalaran pa niya ang buhay niya ay gusto pa rin niyang siyasatin? Sabi ng reporter, lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanya, at may taong namatay din dahil sa kanya. Ang lalaking iyon na si Choi Song-yoon. Isa siya sa iilang tunay na pulis
na kilala niya. Ayon sa balita, nagpakamatay daw siya. Pero naniniwala ang reporter na may nagsabotahe sa kanya. Bumalik tayo sa isang taon na ang nakalipas. Bilang isang mamamahayag, nakatanggap siya ng isang lead, Laksu. Maraming ipinagbibiling droga sa nightclub na ito. Ang makapal na mga dokumento ng investigasyon ay sapat na patunay sa katotohanan ng pangyayari. Para makuha ang eksklusibong balita, binigyan din siya ng mamamahayag ng isang recording pen para maalala niyang dalhin ito sa kanyang pag-iimbestiga. Hindi kinaya ni Police Officer Kui ang kawalan ng katarungan, kaya't nagpa siyang mag-imbestiga. Nang gabing iyon din, tumawag si Police Officer Kui sa reporter. Sa tono ng boses niya, narinig ang kanyang paghihirap. Sinabi niya na tama ang reporter, ngunit hindi niya alam ang susunod na gagawin. Naramdaman ng reporter na may mali. Gusto niyang agad na hanapin siya, ngunit tinanggihan siya ni Officer Kui. Sabi niya na hahanapin niya ang mga mamamahayag. Pero bago iyon, kailangan niyang tiyakin ng isang bagay. Pagkatapos ay tinapos niya ang tawag. Ang sinabi niyang kailangan niyang tiyakin ng isang bagay. Nagbigay sa akin ng isang hindi magandang kutob. At sa huli, nagkatotoo ang kutob ko. Kinabukasan ng umaga, nakita ng mga pulis ang katawan ni Opisyal Choi. Matapos ang isang internal na investigasyon ng pulisya, nalaman na maraming utang si Opisyal Choi kamakailan. Lumabas na rin ang resulta ng autopsy. Kinumpirma na nagpakamatay si Opisyal Choi. Nagalit ng husto ang mga mamamahayag. Hindi maaaring magpakamatay si Opisyal Choi. Ang mga dating kasamahan ko hindi naman iniimbestigahan ng mabuti, kundi nagsisinungaling pa sa libing. Nagbigay ng garantiya ang reporter sa asawa. Natiyak niyang malalantad ang katotohanan sa pagkamatay ni Officer Kui. Sa mga sumunod na araw, bawat kriminal na investigador na nais mag-imbestiga muli, ay bigla na lamang inilipat sa ibang lugar. Napansin ng reporter sa mga CCTV footage noon. Pagpasok ni Police Officer Kui sa nightclub, may dala siyang recorder sa dibdib na binigay sa kanya. Pero paglabas niya, wala na ang recorder. Kung hindi naman ninakaw ang recorder, itinago iyon ni Police Officer Kui sa isang lugar. Simula noon, sinubukan ng reporter na makapasok sa nightclub. Kaya naging isang sagabal na sila sa mga mata ng mga ito. Noong araw na iyon, tumanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero. Sinabi ng kausap na may ebidensya siya tungkol sa kaso ni Officer Kui. Naniniwala ang mamamahayag na totoo ito, kaya kinuha niya ang mga dokumento mula sa taong iyon. Ngunit nang buksan niya ito, nagulat siya. Bukod sa ilang mga walang kwentang larawan ng tanawin, mayroon ding isang bundok ng mga pera. Napansin ng mamamahayag na may hindi tama. Sayang, huli na. Dumating na ang mga pulis. Ikaw ay inakusahang nagpapakalat ng maling balita at tumanggap ng suhol, kaya't ikaw ay agarang aarestuhin. Anong pinagsasabi mo, Terena? Lahat ng iyon ay imbento lamang. Hindi ko alam bakit. Malinaw na hawak ng pulis ang ebidensya ng kanyang pangungupit. Wala nang maipaliwanag ang mamamahayag. Sa isang gabi, naging isang mamamahayag na tumanggap ng suhol siya. Sa lahat ng social media at mga balita, napatawa na lang siya sa sarili. Ang dahilan kung bakit siya nag-shoot sa itaas ng gusali noong araw na iyon, ay dahil gusto niyang mamatay sa kanilang mga kamay. Kung i-post nila sa internet ang video ng pagpatay sa kanila, kahit gaano pa ito ayaw, baka imbestigahan ulit ng pulisya. Ang kaya nilang gawin ito, sapat na para malaman kung gaano kadesperado ang reporter. Nakita niya ang kawawang reporter, at naawa si Dodge. Wala siyang masyadong sinabi. Matapos niyang iwan ng isang bagay, ay tumayo at umalis na. Tiningnan ito ng reporter. Isang advertisement pala yon ng isang modelo taxi. Gamitin ang paghihiganti kapalit ng pagpapakamatay. Modelo taxi. Serbisyo ng paghihiganti para sa'yo. Nang gabing iyon, ipinsabihin ni Dodge ang bagay na ito sa ilang tao. Sa ngayon, mahirap na ring alagaan ang sarili, habang nag-iisip ang ilan kung tatanggapin ang misyon na ito. Sabi ni Lao Zhang, bagamat totoo na tayo rin ay nahihirapan. Ang dahilan ng ating pag-iral ay upang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, at agad na sumunod. Dumating ang mamamahayag sa harap ng isang makina ng laro. Matapos maglagay ng 2 barya, agad niyang pinili ang asul na kaso ng paghihiganti. Lahat ng mga tauhan ng modelong taxi ay kumilos. Ang paghihiganti sa pamamagitan ng dahas ay nagsimula na. 5,283 magsimula na ang operasyon.